Umakyat po sa bagong career high na number 28 ang world ranking ni Pinay tennis sensation Alex Iyala. Ito ay mas mataas ng 4 na pwesto sa kanyang ranggo noong isang linggo at sa kanyang dating career high na number 29. Ito nga po'y bunsod ng kanya pong kampanya sa Wimbledon kung saan umabot siya sa round of 16. Noong pong linggo nagbalik balsanga si Iyala para po sa maikling pahinga bago simulan muli ang kanya po namang kampanya sa hard court. Kagabi, binigyan po ng parangal si Iyala sa Malacanang kung saan po ginawaran din siya ng Presidential Citation ni Pangulo Marcos Jr. Kabado man daw na nagsalita sa palasyo. Nagpasalamat si Iyala sa mainit na pagtanggap sa kanya. Naks naman. Pansamantalang nalipat po sa Enero ng susunod na taon ang inaabangang rematch sa pagitan po yan ni na People's Champ Manny Pacquiao at American boxer Floyd Mayweather Jr. Akala ko hindi natuloy. Sinabi po ito ng MP Promotion CEO na si Jazz Mather. Unang itinakda September ngayong taon ng laban po sa pagitan ng dalawang boksingero. Pero hindi na matutuloy dahil nga sa kinakaharap na reklamo ng kampo ni Mayweather. Sa kabila nito, wala raw balak na umatras ang dalawa sa rematch. Ayun, habang naghihintay, posible pa rin daw na magbalik ring si Manny ngayong taon. Ayon kay Mather, may mga kalaban ang kinokonsidera sakaling gustuhin ni Pacman na lumaban bago po ang Mayweather fight. Ilang taon na ulit si Manny? Talagang lakas pa rin, ano? Rekomenda po naman ng NBI na kasuhan daw po ang nagbitiw na Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin at 11 iba pa. Ito nga po may kaugnayan sa pagkamatay po ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa gitna pa rin po ng team building sa Dipakulaw, Aurora Province. At ayon po sa pinasang rekomendasyon ng NBI sa DOJ, dapat umanong kasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide si Baldwin at ang kanyang 6 na assistant coaches at isang physical therapist. Pinakakasuhan din po ng simple negligence resulting in 2 counts of homicide ang athletic director po ng Ateneo na si Emmanuel Fernandez, pati ang 3 may-ari at manager po ng Hermanos Leisure and Agri-Farm Resort kung saan ginawa ang team building. Sa isa ho namang pahayag, sinabi po ng Ateneo na nakarating sa kanila ang pagpapasa ng rekomendasyon ng NBI. Muli iginiit po ng Ateneo na kanilang iginagalang ang gumugulong na proseso at makikipagtulungan sa mga otoridad. Pwede na pong maglaro ang Amerikanong si Terrell Brown bilang import ng Titan Ultra Giant Riser. So eto na, may import na. Nakapag-secure na po siya ng mga kinakailangan dokumento para legal na makapaglaro sa PBA Governors Cup. Siya pong unang choice ng Titan na maging import pero hindi pa kumpleto ang mga papeles nang magsimula po ang conference. Kinuha si James Milton bilang kapalit sana ni Brown pero hindi rin umabot ang FIBA clearance nito. Dahil nga dito mga kapatid, 2 larong walang import ang Giant Risers at nanganganib na pagmultahin kung wala pa ring import sa ikatlong sunod na laro. Lalabanan mamayang hapon ng Titan ng NLEX Road Warriors sa Inares Center sa Antipolo. Umaasa po naman si Converge Fiverr Xers head coach Delta Pineda na mabibigyan din ng tsansa sa Gilas Pilipinas ang player niyang si Justin Arana. Gate ni Pineda, kaya rin daw makipagsabayan ni Arana sa international competition. Ito hulam ang ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. 2 players po ng Converge ang kumatawan sa Pilipinas, sina Juan Gomez de Liaño at Justin Baltazar. Para naman kay Arana, hindi siya magdadalawang isip na tanggapin kung sakasakali nga na siya'y alukin na makapaglaro. Isa rin po si Arana sa mga pangunahing players po ng Converge ngayon na tatangkain pong bumawi matapos nga po ang nakakadismayang kampanya noong Commissioner's Cup kung saan hindi nga sila nakaabot man lamang ng playoff. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.